Hello guys, welcome back dito sa Usapang Relohan. And for this video nga, meron tayo ditong isang Seiko 5. Iniikot ko itong rotor kasi guys, pinapakita ko na itong Seiko 5 na ito is sira yung automatic. At ito guys yung madalas na sira ng Seiko 5 na 7009 o 7S. And guys, iniikot ko yung rotor at sira guys yung pull lever nito. At ituturo ko sa inyo guys sa video ito kung paano ang gagawin ninyo kung wala kayong pyesa na pull lever dito sa automatic ng Seiko 5. Ayun guys, kung makikita ninyo, itong piyesang tinatawag na pull lever, ayun, hindi niya napapaikot itong transmission at itong ratchet o yung ratchet wheel. Ayun guys, dahil bungi nga yung ngipin nitong pull lever, hindi niya napapaikot yung iba pang pyesa, kaya humihinto itong makina nitong Seiko 5. At ito guys yung pwede ninyong gawin kapag wala kayong pyesa na pull lever, kapag gusto ninyong maayos yung buong makina. And guys, una kalasin natin itong train bridge nitong Seiko 5. Ito guys, dito lang tayo magpo-focus sa train bridge dahil dito nakakabit yung buong automatic system ng isang Seiko 5 na 7S26. Ito guys, ginagawa kong makina is 7S26 at hindi pa naman sira ang reduction wheel nito. At ito nga guys, makikita ninyo yung pull lever, bungi na yung kanyang ngipin, nasnas. Ayun, nasnas na. At ito guys, ang gagawin ko, hahasain ko itong pull lever. Ito guys, pag maghahasa kayo ng pull lever, puputulin ninyo yung dulo. And guys, ingat-ingat lang kayo sa pagputol nito kasi baka mapasobra ang pagkaputol at hindi na gumana yung pull lever o yung automatic nitong buong relo. Ito guys, sa paghahasa nga nitong pull lever na ganito, kailangan ninyo ng panghasa. And guys, meron akong gamit dito na tinatawag na pin vise para mahawakan ko itong pull lever pag ginahasa. And guys, dito tayo maghasa sa makinis na part ng panghasa. At ayun, hasain natin ito hanggang tumalim. Hasain natin yung dun sa may pinagputulan natin ng ngipin itong pull lever. Ayun guys, hasain natin ito hanggang maging matalim. Sa paghahasa nga nito guys, gagana ito at magiging successful ang paghahasa mo kapag
naasa mo itong pull lever na matalim pa sa dulo ng karayom. I mean guys, dapat matalim na matalim. Katulad nito. At ito nga guys yung pwede mong gawin sa automatic system ng isang Seiko 5 kapag walang-wala kang pyesa. And guys, kabit na natin itong hinasa nating pyesa. Ngayon guys, kabit na natin itong mga screw para maibalik na natin itong train bridge. Ito nga guys, piyesang hinasa ko dito sa Seiko 5 na ito. Ito guys yung pinakamadalas masira na piyesa dito sa Seiko 5. Siguro guys mga 90% ng mga binubuksan kong Seiko 5 is sira yung ganitong piyesa. Kaya guys kung walang-wala kayong piyesa at nabungi yung ngipin ng pull lever, pwede nyong gawin yung ganitong technique. Hasain yung pull lever para gumana yung buong automatic system nitong Seiko 5. And guys, testingin na natin kung mapapaikot niya. Ayun guys, napaikot niya yung transmission at yung ratchet wheel. Ito. Ayun, napaikot na niya. And guys, napaikot na niya ng tuloy-tuloy yung mga piyesa. Kasi guys, hinasa natin. At then guys, ito yung technique na magandang gawin kapag walang-wala kayong piyesa sa automatic. At kung sira yung pull lever, magandang technique ito guys. And guys, gumagalaw na talaga yung mga piyesa dito sa automatic. Ibig sabihin guys, ayos na yung automatic system nitong Seiko 5 at success yung paghasa ng natin ng piyesa. Ayun guys, kung napapanood mo ang video ito, huwag mo sanang kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel at pakit mo na din ang notif bell para updated ka sa mga ganito kong mga video.